Kinilabutan ako nung nagparamdam yung namatay kong lolo. Kahit miss na miss ko na siya, natakot pa rin ako. Story time! Mahal na mahal ko yung lolo ko. Ako kasi yung paborito nung apo eh. Lumaki kasi ako kasama siya. Ako nga pala si Buji. Yun na lang ang itawag niyo sa akin. At mahilig ako mag-story time dito sa TikTok. Kung di niyo pa ako pina-follow, follow niyo na ako. Pag lumalabas ng bahay yung lolo ko, lagi niya akong tinitext. Tinatanong kung kamusta na ako. Basta text lang siya ng text. Lagi rin siyang may pasalubong sa akin. Basta ite-text na lang ako, tatanungin ko anong gusto ko at bibilhin niya. Malungkot lang ako kasi kinuha na siya ni Lord. Na-stroke, tapos na ospital. Nung nasa ospital siya, lagi niya akong tinitext. Sinasabi niyang mahal na mahal niya ako. Pero binawian din siya ng buhay. Hindi kasi healthy mga kinakain nun eh. Mahilig sa asukal at saka soft drinks. Nagka-diabetes, tapos na-stroke. Isang gabi, habang nanonood ako ng TikTok, biglang may nag-text sa akin at kinilabutan ako. Si Lolo. Ang sabi niya, Buji, buksan mo ang gate. Nasa labas ako. Nilibing namin siya. Alam ko, patay na si Lolo. Kaya hindi ko pinansin yung text kasi baka minumulto lang ako. Tapos nag-text ulit, Buji, buksan mo ang gate. May dala akong ice cream, matutunaw na. Kanina pa ako dito sa labas. Hindi ko pinansin at takot na takot talaga ako noon. Hanggang sa maya-maya, tumatawag na siya. Ang ginawa ko, tinago ko yung cellphone ko tapos natulog ako. Nung malapit ng magmadaling araw, biglang bumukas yung pintuan ng kwarto ko. Yung tita ko pala, galit na galit siya. Ang sabi niya sa akin, bakit hindi mo binubuksan yung gate? Kanina pa ako text ng text, hindi mo sinasagot yung tawag ko. Ginamit ko yung cellphone ng lolo mo kasi meron pang load. Nangihinayang ako eh. Ayun naman pala, yung tita ko pala yung nag-text. Natunaw yung ice cream pero nakapasok naman siya ng bahay. Inakyat nga lang niya yung gate namin.